Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666.
Stripes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Speed climbing kasi is a very weird sport. Hindi siya katulad ng basketball. I think the biggest factor that played a big role in achieving that 6.08 new record was yung mental talaga. Because if you don't have your mental, hindi ka talaga makaka-perform ng ayos. Biggest challenge as a Filipino climber, for me, since nasa speed climbing ako, I think that it's the facilities. Hello, ako si John Forones, a professional sports climber. Abangan ang aking exclusive interview dito sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas, ang oras 3:07 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, radyo natin nationwide at DZRH, provincial at regional correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! Cavite Congressman Kiko Barzaga tuluyan ang pinatalsik sa Kamara. Balitang Promdi! Pamboboykot ng mayorya sa sesyon. May Part 2, Senate President Alan Peter Cayetano hinamon ng minorya na mag-resign na. Balitang Promdi! Pagharap ng 18 dating Marine sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control, tuloy na. Balitang Promdi! Arraignment kina Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Bunoan, ipinagpaliban. Balitang Promdi! Ombudsman Remulla nanghuna sa pinagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan na ayon sa RPMD survey. Balitang Promdi! Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, sa Pampanga 21 na. Balitang Promdi! Yan ang ating ulo ng mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi! Tuluyan ng tinanggal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga bilang miyembro ng Kamara. Sa botong 265 pabor, 14 na tutol at 8 abstention. Inaprubahan na ng Kamara ang rekomendasyon ng Committee on Ethics and Privileges na alisin na sa talaan ng mga miyembro ng House of Representatives si Barzaga. Ang hakbang ay bunsod ng reklamong inihain ng mga miyembro ng National Unity Party dahil sa disorderly behavior at unparliamentary conduct ni Barzaga at iba pa nitong paglabag sa mga patakaran sa Kamara. Bago na patalsik sa pwesto, 2 beses din na nasuspindi si Barzaga ng tig-60 araw dahil sa gross misconduct at paggawa ng mapanirang mga pahayag laban sa kapwa mambabata sa pamamagitan ng social media. Kabilang po sa mga kontrobersiya ang kanyang Facebook Live habang may sesyon at ang pagtawag niya sa Kamara bilang isang crocodile farm. Balitang Promdi! Samantala, nanawagan naman ang tinaguriang Solid Block 11 o ang minority block ng Senado sa pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yan ay matapos na hadlangan ni Cayetano ang pagkakaroon ng sesyon sa Senado sa pamamagitan ng panawagang boycott. Matapos ang mahigit na 1 oras na paghihintay sa pagdating ng mga miyembro ng Senate Majority, wala ho na naman na dumalo sa sesyon kahapon mula sa mga miyembro ng mayorya. Bunsod dito yung nagsagawa ng caucus ang Senate Minority sa kanila inilabas ang kanilang group statement laban sa liderato ni Cayetano. Sa kanilang pahayag, sinabi ng SB11 na naging hakbang ng Senate President ay isang pagtalikod sa tungkulin at malinaw na paglabag sa alituntunin ng Senado. Binanggit din nila ang Rule 15, Section 41 ng Senate Rule na nakasaad na maaari lamang na ipagpaliban ng sesyon matapos na makonsulta ang majority at minority leaders. Binigyan din ng minorya, hindi lamang ito procedural lapse, kundi isang kawalan ng paggalang sa institusyon at sambayanang Pilipino. Balitang Promdi! Pilipinas ang oras, alas 3:13 na po ng umaga. Puntahan muna natin ang mga balita mula sa probinsya. Unahin na natin ang Cordillera. Balita mula kay Romy. Yan sa Cordillera, tulong pinansyal. Ipinagkaloob daw po ng DSWD Cordillera sa mga biktima ng vehicular accident sa Benguet. Ibalita mo yan, RH41, Romy Gonzalez.
Naghatid ng tulong pinansyal ang DSWD Field Office Cordillera sa mga naging biktima ng dalawang magkasunod na road crash sa Kabayan at Tuba Benguet nitong Mayo 28 at 30 ng taong kasalukuyan. Ang unang aksidente nangyari sa poblasyon Kabayan na kinasangkutan ng isang truck na sinakyan ng 39 na individual mula sa Bauco Mountain Province. Sumunod na aksidente ang nangyari sa Marcos Highway Taloy Sur, Tuba Benguet. Nagsalpukan naman ang dalawang bus ng Victory Liner na kinasawi ng isang 35 anyos na babae at abot naman sa 73 pasahero ang nasugatan. Ayon kay DSWD Field Office Car OIC Regional Director Enrique Gascon Jr., kagad na kumilos ang ahensya para sa ipagkakaloob na tulong sa pamilya ng namatay na pasahero at ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa lokal na gobyerno ng Kabayan at Tuba para siguraduhin na may pagkakaloob na tulong sa mga apektadong individual. Abot sa 50,000 piso ang halaga ng tulong ang naitid ng DSWD Cordillera sa pamilya ng nasawi mula sa Bauco Mountain Province at 55,000 piso naman ang halaga ng tulong na naipagkaloob sa mga individual na naapektuhan sa road crash sa Taloy Sur, Tuba Benguet. Nagkaloob din ang mga personnel ng DSWD ng psychological support intervention sa mga ibang naging biktima. Ang mga tulong na naipagkaloob ay isa lamang sa programa sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation Program na kabilang sa Protective Services ng DSWD. Ito si Aris 41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Samantala, sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nag-ugat sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa controversial na flood control project ang pamboboykot ng Senate Majority sa sesyon ng Senado. Gate ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang pamboboykot ng mayorya sa sesyon ay isang lehitimong parliamentary tool upang matiyak na matutuloy ang investigasyon. Sa kanyang Facebook live broadcast, matapos na hindi dumalo sa sesyon, sinabi ni Cayetano na kung kinilala ang naging walkout ng minorya noong nakalipas na linggo bilang isang parliamentary tactic, maaari ring ituring na ganito ang naging hakbang ng mayorya. Ayon sa kanya, mahalagang mapanatili ng majority bloc ang pamumuno sa mga komite upang maipagpatuloy ang nakatakdang pagdinig sa issue ng flood control. Gate po ni Cayetano, ang kanilang aksyon ay naaayon sa mga umiiral na alituntunin at proseso ng Senado. Samantala, hindi naman masabi ni Cayetano kung magkakaroon ng sesyon mamaya o kung ano ang magiging epekto sakaling hindi maisagawa ang formal na sine die adjournment ng Senado. Balitang Promdi! Samantala, ginit naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto anuman ang oras kung makakakuha ang kanyang mga kritiko ng sapat na bilang ng boto upang mapalitan siya bilang leader ng Senado. Sa isang Facebook live broadcast, sinabi ni Cayetano na kailangan ng minorya ng hindi bababa sa 13 boto upang maialis siya sa pagiging Senate President. Anya, wala siyang balak na kumapit sa posisyon kung malinaw na mayorya naman ang nais ng pagbabago sa liderato. Sa kabila ng kasalukuyang 11-11 na pagkakapatas ng majority at minority bloc, iginit ni Cayetano na nananatili pa rin na 13 ang kanilang bilang. Maliwanag nito, hindi nawawala ang katayuan ng isang senador bilang miyembro ng mayorya kahit ito ay nasa ibang bansa, nasa kustodiya ng batas o hindi pisikal na nakadadalo sa sesyon ng Senado. Balitang Promdi! Samantala, balikan natin ang mga balita sa probinsya sa Central Luzon. 13 anyos sugatan sa karambola ng 3 motorsiklo sa Orani, Bataan. Balita mo yan, RH37, Danny Kumilang.
Sugatan ng isang 13 anyos na minor de edad matapos masangkot sa karambolan ng 3 motorsiklo sa barangay Pag-asa, Orani, Bataan bandang alas 10:40 ng umaga kahapon. Sa investigasyon ng Orani Municipal Police Station, nabagga ng Honda Click 125 na minamaneho ng minor de edad ang isang Euro Samurai 155 na papasok pa lamang sa karsada mula sa gilid ng daan dahil sa banggaan nawala ng kontrol ang rider at tumilapon sa karsada habang ang motorsiklo nito ay dumulas at bumangga pa sa isa pang Euro Samurai 155 na minamaneho naman ng isang 23 anyos na babae. Agad namang isinugod ng Orani Rescue sa Orani District Hospital ang sugatang minor de edad para sa karampatang gamutan. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aming salamat, Danny Kumilang. Standby lang, Rex Cantong. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:19. Hinamo ni Senador Raffy Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano na personal na dumalo sa sesyon at humarap sa kapwa senador kung tunay itong matapang. Ayon kay Tulfo, nararapat na sa sesyon isagawa ang debate at huwag idaan sa Facebook Live broadcast ni Cayetano ang kanyang mga paliwanag at paghahayag ng kanyang panig. Binatikos din ni Senador Francis Pangilinan ang pahayag ni Cayetano na ang boycott ay pagpapakita ng kalayaan ng Senado laban sa umunoy pakikialam ng Malacanang. Hit nito, hindi ito pagtatanggol sa kalayaan ng institusyon, kundi isang anyo ng kawalan ng pananagutan ang ginawa ng Senate President. Nananawagan naman si Senador Panfilo Ping Lacson sa mga miyembro ng Majority Bloc dumalo sa sesyon at gampanan ang kanilang mga tungkulin bilang mga halal na opisyal. Dagdag pa ni Senator Sherwin Gatchalian, Bam Aquino, Erwin Tulfo at Risa Hontiveros, walang dahilan para lumiban sa trabaho ang mga senador lalo't tumatanggap sila ng sahod mula sa pondo ng bayan. Balitang Prompty! Kahapon po doon sa mga interview ng media dito sa Minority Bloc, meron hong nagtanong kung meron daw po ba sila na nakikilala ng mga miyembro ng mayorya na nagsasabi na gusto nilang dumalo sa sesyon, ngunit sila ay napipigilan. At ang sabi nga po ni Senator Tulfo, marami. Meron at hindi rin daw nila alam kung ano ang nangyayari, bakit sila ay pinipigilan na dumalo sa sesyon diyan sa Senado. Balitang Prompty! Alas 3:21 na po ng umaga, pinalaga naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hamon ni Senador Raffy Tulfo na harapin ang plenary session ng Senado bukas o ngayong araw upang hindi matawag na duwag. Sa isang Facebook Live, binuweltahan ni Cayetano ang mambabata sa sinabing ang Senado ay hindi isang programa sa radyo, telebisyon at isang entertainment kaya't nararapat lamang na maging profesional ang lahat. Pabiro na idinagdag ni Cayetano na kung hindi lamang Tulfo, si Raffy at ang kapatid nitong si Erwin ay isinumbong na niya ang mga ito sa kanilang programa. Una nang sinabi ni Cayetano na ang hindi pagsipot ng Majority Bloc sa sesyon kahapon at noong Lunes ay bahagi ng kanilang protesta upang matiyak na hindi matutupad ang umano'y itinutulak na puppet Senate ng minorya. Dahil naman dito ay nanawagan ng minorya na mag-resign na si Senador Cayetano dahil sa umano'y pag-boycott ng mayorya sa sesyon. Balitang Prompty! Samantala, dumako naman tayo balita sa Negros Occidental. Standby Rex. Drug personality patay matapos barilin sa lungsod ng Bacolod. Ibalita mo yan RH46 Rex Cantong. Patay ang isang drug personality na lalaki matapos pagbabarili ng hindi pa nakilalang mga suspect sa loob ng isang computer shop sa San Jose Dos, Barangay Sumag, lungsod ng Bacolod. Ang biktima kinilala na si alias Butsoy, 43 anyos, residente ng Purok San Miguel, Barangay Sumag ng nasabing lungsod.
Ayon sa investigasyon ng kapulisan ng BCPO Station 9, pinagbabaril ng mga sospek ng ilang beses ang biktima at mabilis na tumakas ang mga ito sakay ng isang motorsiklo matapos ang krimen. Dinala pang biktima sa Bacolod South General Hospital sa lungsod, subalit idineklarang dead on arrival ang biktima. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng kapulisan kung ano ang motibo ng pamamaril sa biktima. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Rex Cantong. Standby lang, Jo. Samantala, kasabay po ng nangyayaring hamunan sa Senado sa pagitan ng mayorya at minorya, lumala din po ang word war sa pagitan ni Senador Panfilo Lacson at Senador Rodante Marcoleta. Kasunod dito na naging reaksyon ni Lacson nang sabihin ni Marcoleta na nakaramdam ng pangmamaliit at kawalan ng respeto ang mga kasapi ng mayorya sa naging pangtrato o pagtrato nang arestuhin si Senador Jinggoy Estrada. Git ni Lacson, walang sapat na dahilan upang maantala ang trabaho ng Senado dahil lamang sa tinawag niyang personal na damdamin ng ilang senador. Kinontra din ito ang argumento ni Marcoleta na ang paghahain ng arrest warrant laban kay Estrada ay isang pag-atake sa dignidad at kalayaan ng Senado. Binigyan din ni Lacson na ang kalayaan at kasarilan ng Senado ay hindi nangangahulugan na nakahihigit na sa batas ang Senate President o sino mang miyembro ng kapulungan. Balitang Prompty. Samantala, tinawag naman ng dating Senate President Franklin Drilon na isang hari na walang kaharian o king without a kingdom. Tinawag po niya yan si Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Drilon, nawala ng kontrol si Cayetano sa kapulungan matapos na maaresto si Senador Jinggoy Estrada at habang patuloy namang nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa kinakaharap na arrest warrant. Sa kasalukuyan, tig-11 senador ang bumubuo sa mayorya at minorya ng Senado. Dahilan upang maging patas at balanse na ang kapangyarihan sa 22 aktibong miyembro ng mataas na kapulungan. Dahil dito ay sinabi po ni Drilon na wala ng sapat na bilang ang mayorya upang magpasa ng mga panukalang batas o resolusyon na walang suporta mula sa minorya. Anya, kakailanganin din ng kampo ni Cayetano ang pakikipagtulungan ng kabilang panig upang maisulong ang anumang lehislatibong hakbang sa Senado. Samantala, hinamon naman ni Cayetano ang minority bloc na magtipon ng kinakailangan na 13 boto kung nais nila na ito'y patalsikin sa pwesto bilang Senate President. Balitang Prompty. Sa kaugnay pa ring balita, dismayado naman ang Malacanang sa nangyaring gulo sa Senado kasunod ng pamboboykot muli ng majority bloc sa nakatakdang sesyon kahapon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, apektado hindi lamang ang taong bayan kundi pati na rin ang ekonomiya. Saad pa ni Castro, ang damdamin na nakabinbin, marami daw pong nakabinbin na priority bills ang hindi makausa dahil sa gusot ng mayorya at ng minorya. Dagdag pa ng Palace official, hindi naman masama ang pagsama sa isang kaibigan gaya ng paghahatid ng ilang mayorya kay Senador Jinggoy Estrada pero hindi anya dapat na talikuran ang sariling mandato dahil dito. Mamaya po, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga nabinbin, ano nga ba yung mga dapat na mga panukala na hindi na pag-usapan o bigong mapag-usapan simula pa po noong Lunes dahil po sa hindi pagdalo ng mayorya sa sesyon ng Senado. Gayon din po ang pagpapatuloy niyan o yung part 2 niyan kahapon na wala pa rin po dumalo mula sa mayorya. Balitang Prompty. Alas 3:28 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Western Visayas helper sa palaisdaan patay matapos barilin ng isang fish vendor sa Miagao, Iloilo. Ibalita mo yan. Go ahead. Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo.
Nagtamo ng sugat sa ulo at balikat ang 26 anyos na helper sa palaisdaan ng Barilin ng fish vendor sa barangay Baybay Norte, Miagao. Ayon kay Police Major Richard Lau, hepe ng Miagao Municipal Police Station, parehong lasing ang biktima na si alias Alvin at suspect na si alias Apa. 44 anyos nang mangyari ang insidente. Sa investigasyon ng pulisya, nagtalo ang suspect at biktima sa presyo ng isda. Nang umuwi ang biktima, hinabol siya at binaril ng suspect. Walang may recover na empty shell sa lugar ayon pa sa pulis. Arestadong suspect at nahaharap sa kasong murder. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Samantala, Pilipinas, ang oras alas 3:29 na po ng umaga. Nakabinbin ngayon ang confirmation ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines dahil sa kawalan ng quorum sa Senado. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hawak ng apektadong officers ang liderato sa ilang bagong unit ng militar. Sa kabila nito, itiniyak ni Padilla na magiging non-partisan ng AFP na handa umano sa kanilang istruktura anuman ang maging hatol ng ibang ahensya ng pamahalaan. Balitang Promdi! Samantala, sa iba pa po nating mga balita, tuloy na ang pagharap ng 18 dating Marines sa tinaguriang Maleta Boy sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon ng flood control anomalies. Isasagawa po ito bukas, June 4, makaraang kumpirmahin ni Attorney Levy Baligod, abogado ng mga dating Marines, na tumanggap na sila ng formal na imbitasyon mula sa committee chair na si Senator Pia Cayetano. Ayon kay Baligod, naging urong-sulong ang kanilang pagharap sa investigasyon matapos na maging laban o bawi din ang imbitasyon ng komite. Una nang ibinunyag ng 18 dating military personnel na naghatig sila ng male-maletang pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Ang natura daw pong male-maletang pera ay tinatayang nasa 805 billion pesos ang kabuuang halaga. Yan daw po mula sa kickback mula sa mga proyekto sa flood control projects. Balitang Promdi! Pinagpaliban naman ng Sandigan Bayan na bukas, June 4, ang pagbasa ng sakda laban kina Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Francisco Bunoan. Di ba Manny Bunoan to? Manny Bunoan. Dating DPWH Secretary Manny Bunoan. Para daw po sa kasong graft kaugnay ng flood control scandal. Ginawa ng 2nd Division ang desisyon matapos hilingin ng mga abogado ni Estrada at Bunoan ang pagpapaliban dahil sa mga nakapending na mosyon ng kanilang panig. Ayon sa depensa, dapat munang resolbahin ang mga mosyon bago basahan ng demanda ang kanilang kliyente. Bukod rito, tinukoy din po ng mga abogado ng dating DPWH Secretary ang issue ng kanilang kalusugan, partikular na ang pagtaas ng kanilang blood pressure. Balitang Promdi! Samantala, sa oras na alas 3:32 ng umaga, nanguna si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pinagkakatiwalaang opisyal at pinakamahusay na gumanap ng tungkulin sa pamahalaan. Batay po ito sa pinakabagong Boses ng Bayan Index of Governance Survey ng RPMD Foundation Incorporated. Sa survey na isinagawa noong April 1 hanggang 8 na may 5,000 respondents nationwide, nakakuha po ng 89.7% na IOG score o Index of Governance score. Si Ombudsman Boying Remulla, dahil sa kampanya nito laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas. Sumunod sa kanya, sina NBI Director Melvin Matibag, 88.1%. Pangatlo, si TESDA Director Kiko Benitez, 86.5%. Kasama rin dito sa top performers sina
NBI Commissioner Joel Anthony Viado na may 85% na IOG. Si LTO Chief Marcos Lacanilaw, 84.04%. Si BIR Commissioner Charlie Mendoza, 82.2%. AFP Chief General Romeo Browner Jr., 82%. At si PAW Chief Persida Acosta na may 81% na IOG score. Meron pa pong mga sumunod sa listahan, ano, na PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Kasama din po dyan sa listahan na yan. Mamaya babanggitin ho natin yung mga kasama pang iba, no? Pero ayon po sa RPMD, kapansin-pansin na sa naturang survey, nangibabaw po ang mga opisyal mula sa mga ahensya na may kinalaman sa pagpapatupad ng batas, investigasyon at accountability na nagpakita umano ng mataas na pagpapahalaga sa publiko, lalo na po sa integridad, transparency at mahusay na serbisyo publiko. Congratulations sa mga nanguna dito po sa RPMD Boses ng Bayan Index of Governance Survey. Balitang Prompty. Pilipinas, ang oras alas 3:35 na po ng umaga. Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Sa Eastern Visayas, standby lang Jimmy. Higit 10,000 tupad beneficiaries. Ipinakalat naman sa mga paaralan sa Eastern Visayas. Yan po'y kasabay ng sinasagawang Brigada Eskwela isang linggo bago ang pasukan. Balita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Mahigit 10,000 maggagawa ng tupad ang pinakalat ng Department of Labor and Employment sa halos 1,200 na paralan sa Eastern Visayas bilang suporta sa Brigada Eskwela. Ayon kay Dole Regional Information Officer Norma Rico Estemiano, nasa 10,445 na tupad beneficiaries ang na-deploy sa 1,198 na paralan sa buong Region 8 upang tumulong sa paghahanda ng mga eskwelahan bago ang pagbubukas ng klase. May nakalaang 53.2 milyong pisong halaga para sa programa. Ang bawat beneficiaryo magtatrabaho sa loob ng 10 araw at tatanggap ng 470 pesos kada araw, katumbas ng minimum wage sa Eastern Visayas para sa 4 na oras na trabaho. Sa Tacloban City, umabot naman sa 1,129 na tupad workers ang nakinabang sa programa kung saan 5.7 milyong peso ang inilaan na ayuda. Sinabi ni Custemiano na bukod sa pagtulong sa paglilinis at pag-aayos ng mga paralan, nagbigay rin ang programa ng pansamantalang hanap buhay at dagdag na kita sa mga kwalipikadong manggagawa sa komunidad. Patuloy naman ang koordinasyon ng DOLE sa DepEd at mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang maayos na pagpatupad ng programa bago pagbubukas ng klase. Lahat dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Teka, bago to mawala o ma-out of context yung tanong, sabi ni Pinoy ako, ba't wala si Torre dun sa listahan ng Index of Governance ng RPMD? Yung pong mga binanggit ko, yung mga leader po at pinuno po ng mga ahensya ng gobyerno, yung pinakamataas na leader ng bawat ahensya. Sa MMDA po, yan po ay under ng DOTR din. Pero yung MMDA, yung Metropolitan Manila Development Authority, bago pa po si Torre, na siya pong general manager po ng MMDA, bago pa po siya, may mas mataas pa po sa kanya, si Chairman Attorney Romando Artes. Yun po yun. Natawa ako doon sa tanong niya. Ayan, yan yung paglilinaw doon, ha? Pilipinas, ang oras, alas 3:38. Sa iba pa po nating mga balita, standby lang Jane. Handa naman tumulong ang Armed Forces of the Philippines sa National Police o sa Philippine National Police para po matukoy kung saan nga pa ang lokasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, kung kinakailangan na niya ang kanilang serbisyo ay handang tumulong at magbigay ng serbisyo ang AFP.
nang tanungin kung mayroon ng kahilingan para sila'y tumulong sa paghahanap kay Senador Bato, tumanggi si Padilla na ihayag ang anumang operational details. Gayunman, nilinaw ni Padilla na ang ganitong operasyon ay pangunahing tungkulin ng PNP at iba pang law enforcement agency ng pamahalaan. Balitang Prompty. Pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Education na handa ang lahat ng mga pampublikong paaralan para sa pagbubukas ng klase sa June 8. Kasabay ito ng pag-iinspeksyon ng Pangulo sa pagpapatupad ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas City. Ayon kay Marcos, mahalagang matiyak na maayos at ligtas ang paaralan upang tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Kasabay ng Pangulo sa pag-iinspeksyon, kasama po niya si Education Secretary Sani Angara at iba pang opisyal ng pamahalaan sa pagbisita sa naturang paaralan. Sinuri din niya ang ilang pasilidad, kabilang na po ang closed-circuit television system o yung CCTV, habang nakibahagi rin po siya sa pagpipinta ng silid-aralan. Nagdaos po ng storytelling session para sa mga mag-aaral sa unang baitang. Nakita ko yung kwento ng Pangulo Yung sa storybook. Ano ba yun? Yung sa Pagong ba yun Yung sa Pagong at sa Matching. Ang matalinong, matalinong matching yata. Yun yung merong yung may saging. Basta yun yung kinikwento ng Pangulo. Nagbigay rin ang Pangulo ng mga laruan sa mga bata habang 22 estudyante ang tumanggap ng computer tablets at ang mga guro naman ay laptop computer. Balitang Prompty. Alas 3:40 na po ng umaga, balikan natin ang mga balita mula sa probinsya sa Northern Samar. Garbage collector sa Calbayog, Samar, nagbenta daw po ng shabu. Ayun, naaresto. Ibalita mo yan na Rage 34 Jane Galit Bantayan. Isang garbage collector ng Calbayog City sa Samar na nagsasideline bilang nagbibinta o tulak ng iligal na droga sa Calbayog ang natimbong ng Drug Enforcement Team sa isang drug bypass operation. Ayon sa PNP, ito ay isang high-value individual. Natimbong ito ng otoridad sa barangay ng Obrero na natulang lugar ng Calbayog. Kinilala ito sa kanyang alias na si Paho, 25 taong gulang, residente na naturang lugar ng barangay Obrero. Ayon sa PNP, isa itong high-value individual. Ang pagkakadakip sa suspect naganap sa pamamagitan ng undercover police operative na umakto naman bilang isang pusher buyer. Nakabili ito ng shabu sa nasabing suspect halagang 500 pesos. Sa ginawang body search, nakuha ang karagdagang 4 na sachet na naglalaman ng shabu. Nakuha rin sa posisyon ang isang improvised lighter, weighing scale at transparent plastic na ginamit bilang drug packaging. Nakuha rin ng otoridad mula sa nasabing drug suspect ang caliber .22 revolver na mayroong 6 na bala. Tinatayang nasa mahigit 34,000 pesos ang kabuang halaga ng illegal drugs na nakuha mula sa nasabing suspect. Ang drug suspect kasalukuyang nasa kustudiya ng kapulisan at naharap ito ngayon sa kaso ng kasong illegal na droga. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Standby lang, June. Nagpahayag naman ng buong suporta si Bulacan 6th District Representative Salvador Cader Pleito sa House Bill 6266. Yan po yung naglalayo na palakasin na ang mga state universities and colleges at palawakin ang kanilang kakayahan na institusyonal. Sa kanyang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Higher and Technical Education na pinamumunuan ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, sinabi ni Pleito na ang panukala ay siyang isang mahalagang pamumuhunan para sa kinabukasan ng kabataan lalo na sa Santa Maria, Bulacan. Binigyan din ng mambabatas, malaki po ang papel ng PUP Santa Maria Extension Campus sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa libo-libong estudyante na limitado ang kakayahan pinansyal. Sinabi ni Pleito na sa loob ng maraming taon naging daan ang campus na ito para magkaroon ng mas magandang oportunidad ang mga kabataan na hindi kayang tustusan ng pribadong edukasyon o ang araw-araw na pagbabiyahe patungo ng Maynila. Dagdag pa niya, ang pagpapalakas sa buong sistema ng PUP ay magdudulot ng
ng mas maraming benepisyo sa mga lokal na campus sa pamamagitan ng mga mas matatag na suportang pinansyal at institusyonal. Sabi pa ni Plato, makatutulong ito upang patuloy na humubog ng mga profesional, negosyante at lingkod bayan na mag-aambaga sa pag-unlad ng Bulacan. Dahil dito'y muling nanawagan ng mambabatas para sa agarang pag-aproba at pagpasa ng House Bill 6266 na anya'y mahalagang hakbang tungo sa mas pantay at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataang Pilipino. Narito po ang bahagi ng kanyang pahayag. By empowering PUP with greater fiscal autonomy and stronger institutional backing, this August body is ensuring that quality education remains accessible to the marginalized sector. The graduates of PUP Santa Maria consistently return to our local economy. The skilled professionals, entrepreneurs, and dedicated public servants will drive the socio-economic progress of Bulacan. Balitang Prom-D. Ngayon pumuli si Bulacan 6 District Representative Salvador Plato. Balitang Prom-D. Samantala, balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Davao. 10th ID Commander, tinanggap daw po ang bagong PMA graduates na nag-courtesy call mula sa Region 11. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Mainit na tinanggap ni Major General Alvin Luzon, na commander ng 10th Infantry Division, ang 8 bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nagtapos sa Philippine Military Academy talang Dangal Class of 2026 sa sinagawang courtesy call sa Camp General Manuel Tian Sr. kahapon Hunyo 2. Ang mga bagong opisyal na pawang nagmula sa Rion 11 ay bumisita sa Division Commander matapos ang kailang pagtatapos sa pangunahing akademiya ng militar ng bansa. Kabilang sa grupo ang 2 opisyal ng Philippine Army, 2 opisyal ng Philippine Navy at 4 na opisyal ng Philippine Air Force na nakatakdang italaga sa kanilang sangay ng serbisyo. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Major General Luzon ang mga bagong opisyal na isabuhay ang mga prinsipyo ng accountability, values at leadership o AVL sa kanilang pagsisimula bilang mga pinuno ng militar. Binigyan din niya ang kahalagaan ng pananagutan sa bawat desisyon at kilos, gayon din ang pagsunod sa pangunahing pagpapahalaga ng militar tulad ng katapangan, integridad, katapatan, dangal at serbisyo sa bayan. Ayon kay Major General Luzon, taglay ng mga bagong opisyal ang mahalagang tungkulin na mamuno ng may integridad, maglingkod ng may kababaang loob at maging huwaran sa mga sundalo at komunidad sa kanilang paglilingkuran. Ipinakita rin ang pagbisita ang patuloy na layunin ng Armed Forces of the Philippines na hubugin ang mga disiplinado, may kakayahan at mission-oriented na leader na tutulong sa pagtatanggol sa bansa, papapanatili ng kapayapaan at kaayusan at pagsuporta sa pambansang kaunlaran. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prom-D. Samantala, standby Tina, sumampa na sa 21 ang bilang po ng mga kumpirmadong nasawi sa pagguho ng 11-story building sa Angeles City sa Pampanga. Yan ay matapos na ma-recover ang 4 pang bangkay kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection sa Central Luzon, 3 bangkay ang magkakasunod na na-recover dakong 1:00 ng hapon, habang katawan naman ng isang sanggol ang nakuha bandang 6:00 ng gabi. Na-recover din ang mga tauhan ng search and rescue operation ang katawan ng isang aso mula sa lugar ng insidente. Patuloy rin ang search and rescue, retrieval and clearing operation sa naturang lugar. Balitang Prom-D. Samantala, balitang nasyonal tayo, operasyon ng Oplan kontra baha sa Tuguegarao City, in-inspection daw po ng DPWH. Ibalita mo yan, Tina Nolasco, RH9. Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang operasyon ng Oplan kontra baha sa Tuguegarao City para tiyakin ang kahandaan ng lungsod sa panahon ng tag-ulan. Layo din ang nasabing kautusan na mapabilis ang paghupa ng baha, partikular na sa mga low-lying areas at flood-prone area sa buong bansa upang maiwasan ang matinding perwisyo nito sa mga mamamayan. Kasama si Cagayan Governor Edgar Egay Aglipay at Tuguegarao City Mayor
Mayor Myla Rosario Tingke, personal na tinungo ng kalihim ang dredging operation sa pinakanawa ng Cagayan River Confluence sa Barangay Sentro 9. Layunin ng nasabing proyekto na mapalalim ang ilog upang madagdagan ang kapasidad nito sa pagsalo ng tubig ulan na siyang pangunahing solusyon sa nararanasang lampas taong pagbaha sa lungsod tuwing may kalamidad. Tiniyak naman ng mga lokal na opisyal at ng DPWH na patuloy nilang babantayan ang takbo ng proyekto upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Tugigaraw at kalapit bayan ngayong pumasok na ang habagat season. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Promdi! Maraming salamat, Tina Nolasco. Pilipinas ang oras alas 3:49 na po. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Tayo po'y dadako na doon sa ating batian at kaunting talakayan na. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Kumusta na po kayong lahat doon sa ating mga kababayan na nagko-komenta? Susubukin kong mabasa yung ilan sa mga comment nyo po sa FB at sa YouTube. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Kahapon po at noong Lunes, 2 araw nang natetengga ho ang sesyon sa Senado. Dahil ho sa hindi pagdalo o pamboboykot ng mayorya ng Senado sa sesyon. Dahil ho dyan, hindi na natutuloy po yung pagtalakay sa ilang mga mahalagang usapin bago ang Senate adjournment sa June 5, 2026. Yan po ay sa Biyernes. So, ibig sabihin po niyan na ang susunod na niyan ang susunod na po niyan pagkatapos po ng Senate adjournment, pagkatapos po na mag-adjourn ang Kongreso, ay ang susunod na niyan ay magbubukas sa ikalawang regular session sa July na. Sa July na po. Ito yata pagka yung kapag ka nag-SONA na ang Pangulo, kasabay po yan ng SONA, yung pagbubukas ng second regular session ng Kongreso. So ang dami na, kaya ko binabanggit ho yan, sila ho ay mag-a-adjourn na sa Biyernes dahil po dito sa nangyaring pamboboykot kahapon na kung saan ay ang sabi ho ito daw ay dahil sa pag-iwas ng Kamara na maagaw ng minorya yung liderato sa ilang mga komite. Kabilang na po dyan yung Senate Blue Ribbon Committee kung saan ay siyang nag-iimbesta sa flood control anomalies. Yun ho ang sinasabi ho ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero ang hamon naman po sa kanya ng mayorya o ng minorya, Senate Majority, yung SB 11, abay dapat na pumasok ang mga senador, anuman po ang kanilang kinaanibang grupo, dahil kayo ho ay bayad ng taong bayan galing sa pondo ng bayan, galing sa taxes. At marami ho ang mga mahahalaga na mga panukala ang hindi pa po natatalakay. Kasama rin po sa naipit dyan yung usapin po nung promosyon nung ilang general ng Armed Forces of the Philippines. Kasama po doon sa mga binabanggit kahapon na mga panukala daw na hindi na napag-usapan. Meron na lamang po tayong hanggang ngayon at sabi po ni Senate President Cayetano hindi niya masisiguro na magkakaroon na ng session mamaya. Pero ilan po doon sa mga priority bills Kaya ako nababanggit ito, marami hong nasasayang na oras.
kabilang po dyan yung Senate Bill 1511. Hindi po natatalakay hanggang sa magsasara na nga itong kongreso na ito. At ito pong Senate Bill 1511, ito po yung Anti-Hospital Detention Bill. Kaya yung pagpapalakas daw po doon sa batas kung saan ay layo na maiwasan yung pag-hostage o pang-hostage ho ng mga ospital sa mga pasyente na hindi nakababayad. Ito po yung panukala sana para doon sa mga mahihirap na mga Pilipino na halimbawang nagpa-check up lang, na-confine, ang laki ng bayarin o kaya naman may emergency talaga. Pagkatapos ng emergency, napapunta ka at napasaba ka sa ospital na medyo may mga presyo. Kung wala mang presyo, may bayarin pa rin. Tapos hindi ka makalabas-labas ng mga ospital na yan hanggat hindi mo nababayaran ang iyong bill. Di ba namumblema ka kung minsan yung mga nagkakasakit at na-ospital sa atin? Yan ho yung panukala na yan na hindi at mukhang hindi na mapapag-usapan at wala nang matatalakay. Hindi na maaprubahan, ika nga. Ang isa pa po ay yung Senate Bill 1905. Ito po yung Magna Carta for Barangay Health Workers. Ito pong Magna Carta for Barangay Health Workers, ito naman po yung magpapataas ng honorarium sana ng mga barangay health workers. Alam po natin na mabababa lang po ang mga tinatanggap na honorarium ng mga yan. At para po mabigyan po sila at madagdagan ang mga benepisyong natatanggap po ng mga barangay health workers sa ating pamahalaan dahil sila po'y mahalaga. Mahalaga pong mga empleyado at manggagawa na nangangalaga po sa kalusugan ng mga mamamayan ng mga kapwa Pilipino. Pero dahil po dito sa mga nangyayari sa Senado, yan po'y hindi na rin yata o nawawala na ng pag-asa na magkaroon ng pansin sa ngayon. Ang isa pa po na pinag-uusapan dyan ay yung RA number 8371 o yung Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Hindi ko pa masyadong hindi ko pa masyadong natingnan itong kung saan tungkol itong Indigenous Peoples' Rights Act. Pero obviously, mula doon sa title niya, ito ay para sa kapakanan at karapatan ng mga indigenous group pa. Mga mahihirap natin, mga indigent nating mga kababayan. Ilan lang ho yan doon sa mga panukala na hindi natalakay. Dahil dito sa mga nangyayari ngayon sa Senado, muli po, ang aking panawagan, mapa minorya o mayorya, trabaho ho tayo. Madalas ho talaga may break kayo di ba? Madalas ho ang bakasyon ng mga mambabatas. Yung bang kakaunting ilalagi nyo na lang sa opisina, sa tanggapan upang kayo mag-meeting, magkaroon ng caucus at mapag-usapan yung mga dapat na pag-usapan para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Pag-usapan nyo po, trabaho po dapat ang unahin ha. Ang dami nyo hong dapat natapusin. Una nyo pa po yung politika. Balitang Promdi! Well, anyway, doon sa ating mga kababayan po na nagbigay ng comment, ako sorry po ha. Bukas na lang, babawi ho ako sa inyo. Pero in the meantime, tayo po magpapaalam na muna. Maraming salamat po sa inyo lahat na sumama sa ating discussions ngayon. Bagamat hindi ko po nabasa. Ito po muli ang inyong lingkod, Kisas Habson. Ito po ang Balitang Promdi. Susunod na ang Magandang Umaga Pilipinas. Kasama naman si Kong Angel Palmones. Pilipinas ang oras sa 4 na minuto bago alas 4. Good morning and happy Wednesday. Kahit nagtago na ang buwan. Sa loob ng 86 na taon,